nagpaliwanag na kanina si Tito Sen. Patungkol po doon sa mga balita na umano'y term sharing sa Senado. Eto nilinaw po ni Tito Sen, mga kababayan. Pakinggan po natin Tito Sen, bakit may biglang term sharing na usapin? Saan ang gagaling yun? Ayan. Ano yun, biro lang ni Kiko ng umpisa, ni Francis ng umpisa yan. Nung nandun na kami sa likod, tapos na ako sa taas, bumaba ako, nagpipinpo kami sa lounge. Sabi na, binibiro-biro lang nila si Loren eh. Tapos ang naisipan namin, kami na nag-isip din. Siguro nga, mabuti nga siguro dahil total, gusto nila magkaroon ng first woman Senate President. Sige, gawin natin. O di ibig sabihin, prank lang yung minority. So, ibig sabihin pala, mga kababayan, na nagbukang tanga lang yung minority. Kasi umasa sila na magiging mapapatalsik si Tito Sen bago ang papalit si Loren Legarda. So, it's a prank lang pala. Biruan lang pala yon, mga kababayan. Kaya pala pinaakyat sa itaas, mga kababayan, at siya ang nag-adjourn etong si Senator Loren Legarda. Kasi biruan lang pala ni na Senator Kiko Pangilinan at Tito Sen at ng ibang miyembro ng majority yung nangyaring yon. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Kahit sabi ni Sabiri, kahit sa mga last 2-3 months ng term mo. Sabi niya, sige kako. Bakit hindi? Ganon. So hindi exactly term sharing yon. We plan to elect her as the first woman Senate President after the 2027 budget. In other words, sa 2028. Bago matapos yung term niya. Yun ang plano. So, it's not really term sharing. Kasi kung term sharing, 1.5 years tayo. Or tigwa 1 year tayo. Di ba? Ganun. Hindi naman exactly. Medyo hindi yun ang tamang term. Ang tamang term is we plan to make her Senate President towards the end of her term. Towards the end the of 20th Congress. 20th Congress. For what particular purpose? Just to make it historical? Hindi, may mga gustong mag-upo sa kanya eh. Di ba? May mga gustong mag-upo sa kanya. So parang ganitong gagawin ni Tito Sen. Bago matapos yung 20th Congress, mga kababayan, i-elect ito pong si Senator Loren Legarda, mga kababayan, bilang Senate President. Para lang mapagbigyan yung mga gustong mag-upo daw po dito kay Senator Loren Legarda. Pero hindi daw po nangangahulugan na term sharing yon. Kumbaga, sige, gusto ninyo yan, o di ipapaubaya ko na yan. Pero tapusin muna pero anuhin muna natin. Tawag dito, saka ka na lang pagkatapos ng bago matapos etong 20th Congress. Diba, mga kababayan? So siguro, yan, by 2027 yan. Lalo na members ng minority. Well, kumbaga sa sabi nga nila parang kumbaga sa parang mga tang-in-cheek ni Subiri yun. Opo. Sige. So, sa ngayon po, ang kasalukuyang setup ngayon, you still have the 13 votes, right? Opo. 15. I'm sorry, you have the 15 yung trust sa inyo ng mga senador. Opo. So, maaari sabihin natin na hanggang ngayon po, hindi pa rin kayo nakakasigurado kung anong mangyayari sa Lunes. Nakasisigurado naman siguro. Okay. Nakakasiguro naman. Sapagkat alam naman natin na ang unang mangyayari dyan is dapat yan kung mangyayari yan. Yan meron ng nagpunta sa akin kahapon. Muna ipakita sa akin na may nakapirma ng 13 o mahigit 13. Yun ang formula. Wala naman eh. So, as a matter of fact, sinabihan pa nga kami ng iba na may nangyayaring usapin na gano'n. So, ngayon, pagdating ng Lunes, wala naman akong maiisip o nararamdaman na maaaring may mangyaring gano'n. As a matter of fact, baka pag-usap-usapan namin na yung mga ibang kasama namin na nasa minority, baka imbitahin na namin. Baka imbitahin nyo na lumipat sa majority. Sumama sa majority or sumuporta sa mga mga panukala na aming tinutulak. Yun ang pinakamagandang tawag dito, mongkahe
ni Senate President Tito Soto. Kasi unang-una, para nga naman makatulong itong minority mga kababayan sa mga agenda na itinutulak po nila para sa taong bayan, bakit hindi na lang sumama yung minority sa majority? 'Di ba para iisa na lang, puro majority na lang. Wala nang minority. Total naman magiging lima na lang naman yung miyembro niyan. Lalo na kapag nakulong yung tatlo, bago kapag hindi na lumitaw itong si Bato de la Rosa dahil sa sobrang takot. 'Di ba? Lilima na lang mga kababayan ang magiging minority. So pinakamaganda ninyong dapat gawin, ano na lang, sumapi na lang kayo sa majority. Para nang sa ganun makatulong naman kayo sa bayan. So ibig sabihin mga kababayan, ang pinakamaliwanag po dito, na-prank lang. Na-prank lang yung mga DD-shit, na-prank lang yung minority, at umasa si Senator Robin Padilla at si Marcoleta sa wala. Ano po at yung iba pa? Sina Alan Peter Cayetano sa wala. So ang maliwanag po dito, si Tito Sen pa rin ang Senate President. At biruan lang pala mga kababayan, yung nangyari kahapon na naging usap-usapan pa nga ng term sharing. Ano po? So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa di umano issue ng Todita dyan po mga kababayan sa Senado na hindi naman po natuloy kasi nga wala pang sapat na bilang. And then solid pa rin kay Tito Sen yung iba mga senator. At pangit din tingnan kung ngayon papalitan ito pong si Tito Sen mga kababayan dahil nga alam naman po natin na may mga kailangan talagang managot. Ano po, may mga kailangan talagang managot dyan sa Senado at hindi pwede na palitan yung nakaupo sa Senate Blue Ribbon Committee at palitan yung House Speaker. Lalong magagalit ang yung House Speaker, yung Senate President. Diba mga kababayan? Kaya kapag ginawa yan, pinalitan si Tito Sen, maraming mga kababayan Pilipino po natin na magagalit. Lalo na at nasa stage po tayo na kailangan papanagutin yung ibang mga senator na miyembro ng minority. Ano po? So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa usapin po na yan. At ngayon mga kababayan, eto na. Punta naman po tayo dito po sa isang topic na nakita po natin. Ayon daw po mga kababayan sa Senate Blue Ribbon Report, nakalagay ang pangalan din ni former Senator Sani Angara na ngayon po ay sekretary ng DepEd. So ngayon sabi po dito, sa Abante Una sa Balita, basahin po natin. Senate Blue Ribbon Report, Sani Angara sabit po sa flood control scam. Nakakalungkot mang isipin pero for delikadesa, much better bumaba ka na sa pwesto mo. Hindi, para sa akin mga kababayan kasi unang-una, oo nga sabihin natin na magaling siya bilang secretary ng DepEd pero kapag kasabit ka na sa ganyan, di ba much better bumaba ka na. Di ba? Nakakalungkot isipin mga kababayan pero hindi naman natin pwede na konsintihin. Di ba sabi ko nga po sa inyo kapag kami mga nakikita tayong ganito, kahit pasabihin na kaalyado po yan ng ating pamahalaan, kapag kasabit ka, abay kailangan mong for delikadesa, bumaba ka na sa pwesto mo at dapat harapin mo itong mga pananagutang ito. Diba? Oy, Tiger99, mega love shoutout. Subscribe din po yan. Kaibigan din po natin yan mga kababayan. O sabi po dito, basahin natin. Ayan. Nakapaloob sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ang pangalan ni Education Secretary Sani Angara na tumanggap umano ng 12% kickback sa mga proyekto ng gobyerno noong siya pa ang chairman ng Senate Committee on Finance. Ginawang basihan ng draft report ang affidavit ng state witness na si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na ilang beses tumistigo sa investigasyon ng komite sa flood control scandal. Ayon po sa report, ang 12% na kickback ay ibinibigay ni Bernardo sa dating Senate staff at DepEd Undersecretary na si Trigay Ulaybar mga kababayan na di umano ay malapit dito po kay Sani Angara. Ano po, so ngayon sabi pa dito, ito daw yung naando doon sa affidavit mga kababayan ni Bernardo. Sabi po dito, Undersecretary Bernardo alleged that aside from the deals that I had earlier mentioned, my affidavit dated September 25, 2025, Undersecretary
Trigib Olaybar, and also had a transaction concerning Senator Sani Angara between 2019 to 2024, where Undersecretary Trigib Olaybar received deliveries representing 12% of the project of Senator Sani Angara, while the latter was the chairman of finance, ayon po sa bahagi ng committee report, mga kababayan. So ngayon, panahon pa pala po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tumatanggap na po ng 12% na lagay, mga kababayan, ito pong si Sani Angara. At yan po ay ayon po mismo sa committee report, mga kababayan, ng Senate Blue Ribbon Committee. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Yan. Binanggit pa sa draft report na kilala ni Bernardo si Olaybar mula noong 2010 pa nang magtrabaho ito sa tanggapan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Sa namayapang dating Senador Edgardo Angara at sa anak nitong si Sani Angara. Sabi pa dito, gayon man, nakapaloob sa report na kailangan pang masiyasat muli ang isyo ng nakuhang kickback umano ni Sani Angara sa pamamagitan po nitong si Olaybar. Nanindigan naman si Senate President Pro Tempore Panfiliping Lacson sa nilalaman ng draft report, kung saan kabilang sa pinakakasuhan sa ombudsman ay sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Francis Tis Escudero, Revilla, dating ako Bicol Representative Party List, Zaldico, at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Oy. Sabi pa dito, inirekomenda rin nakasuhan sina Olaybar, negosyanteng Maynard Ngu, Charlene Belyayap, at etong sina De La Rosa, JY De La Rosa, at isang Mrs. Patron, Lauren Cruz, John Paul Estrada, Mark Texay, at isang individual na may alias na Peng. O sino kayang Peng yan, mga kababayan? Sabi pa dito, kabilang sa mga posibleng kaso ay ang plunder daw po, bribery, misuse of public funds, at mga paglabag sa anti-graft at ethics law. Nilinaw naman ni Lacson na magiging opisyal lamang ang report kung pipirmahan ito ng 11 na miyembro ng Senado. So ngayon, mga kababayan, sa akin naman, kahit wala na yan, yung draft report na yan, tatrabahuin pa rin yan ng ombudsman. Papapanagutin pa rin po itong mga ito ng ombudsman, mga kababayan. Nakakalungkot nga lang isipin na sa kabila ng pamumuno, mga kababayan, o magandang pamumuno ni Sani Angara sa DepEd, sangkot po pala siya sa flood control scandal. Ano po, or kaya dito sa flood control scam, mga kababayan. Kaya para sa akin, for delikadesa, di ba, much better na bumaba ka sa pwesto mo at harapin mo itong mga matitinding aligasyon laban sa'yo. Kasi hindi po basta-basta aligasyon yan, lalo na at mainit tayo, mga kababayan, sa issue ng maanumalyang flood control. O sabi nga ni Tol Crisulo, baka may vlogger din na tumanggap sa flood control, pare. Baka lang naman, haha. Kaya nga di ba may nabanggit doon na ikaw, Tol Chris, ha? Anyway, shoutout, ha? Anyway, mga kababayan, eto. Bukod pa po dyan, sabi ko nga po kanina, balik po tayo sa topic. Kung titingnan nyo, mga kababayan, for delikadesa, much better, bumaba na po siya sa kanyang pwesto. Gaya nga ng sabi dito ni Ramon Tulfo. Sabi nga dito, mga kababayan, eto. Yan. Kung may delikadesa si Education Secretary Sani Angara, ay dapat magbitiw na siya sa kanyang pwesto. Na-implicate si Angara sa DPWH flood control scam nang sabihin ng isang testigo na 12% ang kanyang natatanggap sa halaga ng mga proyekto ng DPWH. Angara, according to the witness, was chair of the Senate Committee on Finance. At the time, he received kickback from the DPWH. Nabisto ang di umano'y gawain ni Angara sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi pa dito, ang kanyang bagman noon ay si tinakpan, mga kababayan, ay si resign DepEd Undersecretary Trigib Olaybar, mga kababayan. So hindi lamang si Olaybar, kung hindi may iba pa. Tinakpan lang yung pangalan dito. Sabi pa dito,
bigay kay Ulaybar ang kanyang pangalan, try to give to his boss. Masamang halimbawa sa mga school children na ang Secretary of Education ay kasama sa nakawan sa pera ng taong bayan. Kaya nga for delikadesa, much better. Bumaba daw po sa pwesto mga kababayan. Ito daw pong si Secretary Sani Angara. Yan po ay galing kay Ramon Tulfo Kasi di ba kapag ka nasasangkot sa mga ganyang klase ng usapin, for delikadesa, dapat talaga magbitiw muna sa pwesto. Kasi nga, tulad dito mga kababayan, may nakita po tayong balita. Sabi po dito, 2025 pa, dapat natapos ang construction ng ilang classroom sa Revilla National High School sa Cavite. Pero hanggang sa ngayon daw po mga kababayan ay hindi pa rin daw po napapakinabangan. Ang pondo raw po kasi nito ay binulsa umano ng bata ni Deputy Secretary Sani Angara. 2025 pa dapat natapos ang konstruksyon ng ilang classroom sa Revilla National High School sa Cavite. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin daw ito napapakinabangan. Ang pondo raw kasi nito binulsa umano ng bata ni DepEd Secretary Sani Angara. Ayan. So, ang mangyayari dito mga kababayan kapag napatunayan na ito po talaga yung pondo po niya na ibinulsa ng bata ni Sani Angara, magiging second version itong si Sani Angara ni Manuel Bunoan. Diba? Na kunyari hindi alam yung nangyayari sa ibaba, pero deep inside mga kababayan, baka alam nyo na yun. Itong agenda report ni Just Ignacio. Tila naging tiping saksi ang mga bakal at nakatiwangwang na semento sa Revilla National High School sa isinagawang inspeksyon ni Public Works Chief Vince Dizon sa mga unfinished. Nako, si Secretary Vince Dizon pa ang nakatuklas. Ay di ba mga kababayan, si Secretary Vince Dizon pa ang nakatuklas. School project. Pero yung isa, medyo best way forward. Grabe, Mag-inventory ng lahat ng mga ganyan. Ang daming ganyan all over the country. Inventaryo yun muna ang i-priority gagyan ng pondo. Pero hindi lamang ito bunsod ng kakulangan sa pondo, kundi tila resulta rin ng sistematikong koleksyon na inilahad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang sinumpaang salaysay noong September 2025. Ayon sa affidavit, may umiiral umano ng mekanismo ng commitment o kickback na naglalaro sa 20% hanggang 25% ng halaga ng kontrata. Si former Education Undersecretary Traigiv Olayvar na umano'y protege ni Secretary Sani Angara ang itinuturo ni Bernardo bilang tagapamagitan sa mga transaksyon. Ayon kay Bernardo, nagsimula si Olayvar bilang staff ni Senator Bong Revilla bago lumipat sa opisina ng late Senator Edgardo Angara at kalaunan kay Sani Angara. Inilahad din ni Bernardo na sa pagitan ng taong 2019 at 2024 habang si Sani Angara ang chairman ng Finance Committee, nakatanggap umano si Olayvar ng mga deliveries na katumbas ng 12% ng mga proyekto ng senador. Grabe, no? Kabilang sa mga nadamay na pondong nagkakahalaga ng bilyong piso ay ang mga proyekto sa Oriental Mindoro, Quezon City at ang 2.85 billion pesos na saro para sa Region 3 at Bulacan. Sa ilalim ng ganitong sistema, ang nakalaang pondo para sa konstruksyon ay tila nababawasan na bago pa man maipambili ng materyales. Na tila nagiging dahilan kung bakit maraming proyekto gaya ng sa Revilla High School ang nananatiling mga kalansay lamang. Nako! Bukas ang Billionaire News Channel para So ngayon siguro magtataka kayo bakit nabanggit dyan yung pagbulsa ng bata daw po ni DepEd Secretary Sani Angara. So ang tinutukoy pala po dyan na bata ni DepEd Secretary Sani Angara ay walang iba kung hindi. Ito pong si Traigiv Olayvar. Ano po kasi siya daw po ang namamagitan ng pagtanggap dun po sa mga kickback na allegedly ay napapapunta dito po kay Sani Angara. O dapat pagka ganyan mga kababayan, anong pinakamainam na dapat gawin? For delikadesa, o di ba dapat bumaba sa pwesto? Tularan nyo yung dating speaker na bit-bit-bit-bit yung di ba nung nabanggit yung pangalan, for delikadesa, bumaba sa pwesto. sa paglilinaw ni DepEd Secretary Sani Angara hinggil dito. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel.
O ayan mga kababayan, gusto ko lamang po liwanagin sa inyo na wala po tayong personal na galit o ano kay kay former Senator Sani Angara. Ang sa atin lamang mga kababayan, kapag ka ganito, na nababanggit ang pangalan mo sa matinding korupsyon na nangyayari dito po sa ating bansa. Kasi hindi po biro to. Biruin nyo, hindi lang pala flood control yung tinatarantado, kung hindi pati yung mga proyekto na dapat ay napapakinabangan ng mga estudyante. Dapat napapakinabangan ng mga kababayan Pilipino po natin. Kaya dapat po talaga mga kababayan, kung mapapatunayan na talagang sangkot itong mga ito, pinakamainam po na dapat gawin, magbitiw na sa pwesto, bumaba sa pwesto, at palitan ng ibang tao na mamumuno dyan sa DepEd na hindi kurap. Diba mga kababayan? Kasi unfair naman po sa ibang mga bumaba sa pwesto nung nabanggit ang kanilang mga pangalan. Meron nga dyan mga nag-resign na. Diba? Yung iba nagtago na. Kasi ang pinakamatindi po nito, kung hindi po alam ni former Senator Sani Angara na ngayon po ay sekretary ng DepEd, etong ginagawa ni Olayvar, kung may katotohanan man po ito, magiging bunuan the second siya mga kababayan, na hindi alam ang ginagawa ng mga nasa downline niya. So ngayon, sa akin, in my personal opinion, kung may katotohanan man po, itong mga aligasyon na ito, much better na bumaba sa pwesto, ito pong si former Senator Sani Angara na ngayon po ay secretary ng DepEd. Mga kababayan, so kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa usapin po na yan mga kababayan.